Dito muna tayo sa isang panukala na babaan ang age requirement sa mga kakandidato sa pagka-presidente at vice-presidente. Aba, tingnan nga natin kung uubra ito. Kasi kapag binabaan ang age requirement, ibig sabihin saligang batas, amendment po ito. Ang problema ng iba ay wala silang tiwala na yan lang ba babaguhin? Baka hindi lang yan ang baguhin, ha? Inihain mo ng mga leader ng Young Guns Bloc sa Kamara ang resolution of both houses number 2. Naglalayong amyendahan nga itong 1987 Constitution sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Ang kanilang pangunahing layunin, kapag ka-Constitutional Convention, maghahalal ng mga magbabalangkas ng bagong saligang batas. Ang number 1 nilang objective, ibaba ang requirement, age requirement ng presidente, vice-presidente at senador. Ang may mga pasimuno. Deputy Speaker Paulo Ortega, J. Kong Hoon, Majority Leaders Ernix Junicio Jr., si Alonto Adjong, Rog Gutierrez, Eduardo Rama, Lordan Suwan. Yan, ito pong grupong ito kilala sa Young Guns, mga medyo bata-bata. Ang kanilang gustong gawin, mga kababayan, kapag ikaw ay umabot na ng age 35, pwede ka na maging presidente ng Pilipinas. Pwede ka na kumandidato. Kasi ngayon 40 years old. Kapag ka 39 years old, hindi ka pa pwedeng tumakbong presidente. At yung president at vice president, 35. Pagka gusto mo naman maging senador, yung kasalukuyang age requirement, 35 years old. Sa kanilang panukala, gagawing 30 years old. Pwede ka ng kumandidatong senador. Pwede na akong tumakbo. Talaga naman. Binigyan din nila na napatunayan daw na ang kabataang Pilipino ay globally competitive, socially aware, at capable ng national leadership. Sabihin na natin wala tayong pagtatalo dyan. Kasi marami ang sa kasaysayan, mga babayan, age doesn't matter May mga leader na bata, pero matindi ang nagiging accomplishment. Wala sa edad. Ayon sa kanila, sa kasalukuyang patakaran, kailangan maghintay ang mga Pilipino ng edad 40 bago maging presidente o vice-presidente. At dahil dyan, hindi makatakbo yung mga bata pa, 39 years old, 38, para maging presidente o vice-presidente. Kung ikukumpara daw po sa ibang bansa, halimbawa, Estados Unidos, doon, pagka 35 years old ka na, pwede ka nang tumakbong presidente. Yun, nakadilang katwiran. Kaya dapat sa Pilipinas daw, gawing 35 years old na rin ang age requirement. Magpapalakas din daw po ito ng representation ng mga kabataan, magtataguyod ng pamumuno ng magkakahenerasyon. Ibig sabihin, yung pare-pareho halos ng mga bata. At isasabuhay ang diwa ng pagiging inklusibo, pagbabago, at pagbibigay kapangyarihan sa mga susunod na henerasyon ng mga lider. Ayan. Sino kaya ang... Kasi ngayon po ay 2025. Ang susunod na eleksyon, halimbawa, magkatotoo ito, Bagamat sa tingin ko ay medyo mahihirapan kasi pagbabago ng saligang batas to Ngayon ay 2025, ang susunod na eleksyon sa pagkapangulo ay 2028. So meron pa tayong 3 taon. Ibig sabihin, yung mga edad ngayon na 37, hindi. Dapat edad ngayon na 32, at ito ay naaprubahan, pwede na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Di ba?
Sino sa inyo ang edad 32 ngayon na gusto maging presidente? Taas ang kamay. Eto, kasi nga tiningnan ako, sino ba mga posible maging kandidato sa pagkapangulo kung ang iniisip ng iba ay, nako, baka lang merong gustong patakbuhin yan sa 2028 na hindi po pwede dahil bata pa. Tiningnan ko po yung mga edad na po pwede, ha? Una, si Vico Soto. Kasi ito yung laging itinutulak na tumakbo sa national position, eh. At siya ay huling termino na ngayong taon na ito. Ay ngayong hanggang 2028. Kung si Vico Soto ay ilang taon na si Vico ngayon? Siya po ay 36 years old. So 36. Kung maaprubahan ito, so plus 3, 39, pwede siyang tumakbong presidente. Kung hindi ito maaprubahan, sa 2028 si Vico ay 39, hindi siya pwede. So kailangan niya yung batas na ito para makatakbo siya sa 2028.